At kung sinasabi ng mga pro-Marcos na walang gulo nung panahon ni Marcos, bakit nung 1972, nung nagdeklara ng martial law, 2,000 lang ang miyembro ng NPA? By 1986, 20,000 na ang miyembro ng NPA. So si Marcos actually ang #1 recruiter ng NPA. NPA, Dr. Claudio, kaya lumaki ang bilang ng NPA dahil sa tinatawag na communist tide sa Southeast Asia. Kasama dito ang pagbagsak ng demokrasya una sa Korea, tapos Vietnam, tapos Laos and Cambodia after 1975. Mismong Amerika at Japan tinanggap yung tinatawag na domino theory kung saan isa-isa sa mga bansa sa Timog Silangang Asya ay maaaring mapailalim sa kapangyarihan ng komunista. Kaya kung sasabihin mo na si Marcos ang #1 recruiter ng mga NPA, isa na namang non-sequitur fallacy ang banat mo. Dahil kung communist recruiter nga si Marcos, bakit siya pinayagan ng Amerika na manirahan sa Hawaii habang si Ninoy Aquino ay sinipa sa Harvard University? Isa yan sa mga sinasabi din ni Ninoy Aquino noon. So, well, when I was in high school, panahon pa ng martial law, ako yung isa sa tinatawag na martial law baby. No? Wala talaga akong alam tungkol sa mga ganyan. Pero now, tinuturo ba yung mga ganyan sa high schools and colleges? Iba-iba. So, ang inaasahan namin mga guro, na pag pumasok ang K-12, magkaroon na tayo ng mas systematic version of martial law. Kasi may mga teacher na ninoloko ang kanilang mga estudyante. Marami ako nakausap na kabataan, sinasabi nila, sir, hindi po ba ang pinakamaunlad na panahon sa Pilipinas si panahon ni Marcos? Tatanungin ko, sino nagsabi sa inyo? Yung iba sinasabi magulang, pero ang pinakanakakatakot dyan, yung iba sinasabi guro. So, maging kami, meron kaming kasalanan dito at kailangan talagang ayusin yung education when it comes to martial law. Dr. Claudio, ang historian hindi gumagamit ng fallacies of hasty generalization, oversimplifications, non-sequitur. Ang historian na tulad ko na may masters sa history ay nagsasaliksik ng masinsinan upang magturo ng katotohanan. Pinatunayan ko na wala kang alam sa Political Science 101, wala kang alam sa macroeconomics, at wala kang alam sa counterfactuals. Pinatunayan mo lang na madali kang gumamit ng fallacies upang sabihin mo ang sinasabi mo. So, ikaw, nagtuturo ka ng history, ano? Anong nag-aaral ako ng history nung high school at elementary? Parang ang focus talagang yung henerasyon ni Rizal, no? Yung Ilustrado, yung revolusyon ng 1896, no? Kahit yung Philippine-American War, hindi namin masyadong natalakay eh. Ang problema kasi limited time lang yung meron tayo inilalaan natin para magturo ng Philippine history. Kaya kung magsimula ka nung panahon ni Magellan, by the time matapos yung semestre, hindi ka pa umaabot kay Rizal or you're barely scratching the surface. So, ang isa sa mga solusyon dyan ay really just to have more history classes at gawing mas intense yung history process. At mag-focus tayo dun sa history na malapit sa present para makita natin yung mga leksyon ng kasaysayan. Sa Ateneo, sa history classes niyo doon, ay tinatalakay ba yung martial law? Oo naman po. Masaya ako na sa aking universidad ay maganda naman po ang pagtrato sa martial law at binabasa namin yung latest scholarship tungkol sa martial law regime. Okay, it's good to know. Maraming salamat, Dr. Leloy Claudio, historiador at Ateneo professor. Thank you. Kung ako'y dating guro, may master's degree sa history at may doctorate education sa strategic security, bakit ako maniniwala sa mga fallacies mo at bakit kita pakikinggan kung hindi mo alam ang definition ng martial law? Wala kang alam sa macroeconomics at wala ka rin alam sa counterfactuals. Ibig sabihin yung mga guro sa Pilipinas na tinuturo ang katotohanan ng martial law, ang nagsasabi ng katotohanan, Dr. Claudio, at ikaw, puro fallacies at kabobohan. Huwag mong sisisihin ang mga guro na tulad ko nagtuturo ng katotohanan. Sisihin mo yung kakulungan mo ng kaalaman na galing sa Ateneo at Kyoto. Dr. Claudio, Severino ng GMA7, sa lahat ng Idiot Aquino followers na puro mangmang sa tunay na kasaysayan, banatan ninyo ako ng Pulsar 101 definition ng martial law. Economic theory, economic principle, o economic law, linking martial law with macroeconomic policies and macroeconomic performance. Simpleng hamon o hamon upang itigil ang kabobohan at tinituro ninyo sa Pilipinas. Simpleng hamon.